coffee has its sugar and cream. Your eggs are over easy. You're toast unlikely. All that's missing is your morning kiss that used to greet me. Now you say the juice is sour. It used to be so sweet, and I can't help but to wonder if you're talking about me. We don't talk the way we used to talk. It's hurting so deep. I've got my pride, I will not cry, but it's making me weak. I'm not your superwoman. I'm not the kind of girl that you can let down and think that everything's okay. Boy, I am only human. This girl needs more than occasional hugs as a token of love from you to me. Ooh, baby. I fought my way through the rush hour, trying to make it home just for you. I want to make sure that your dinner will be waiting for you. But when you get there, you just tell me you're not hungry at all. You said you'd rather read the paper and you don't want to talk. You like to think that I'm just crazy when I say that you've changed. I'm convinced I know the problem. You don't love me the same. You're just going through the motions and you're not being fair. I've got my pride, I will not cry. Still I can't help but care. I'm not your superwoman. No, no, no. I'm not the kind of girl that you can let
baby squirrel use a sexy mother. Ay, eto na naman po tayo. Malapit na naman po tayong magtapos. At it's already 4:23. Malapit na naman po tayo. At hindi po ako naiinip sa aking... kahit ako minalat na po ako sa kasasalita. Pero okay po, masaya pa rin po ako. Pero Kong Hei Pachoy sa aking mga pinsan, Bernal family, Kaluwag family, Texan family, my friend Danny and Lolit Bernante, ano ba yung apelido mo? Lolit Tangchangko. To all my classmates in high school and elementary. Pupunta ako dyan next week. Doon na lang sa bahay nila Fe at doon ko kayo, sabi nyo gugupitan ko kayo at kukulayan. Ay nako, eto na naman tayo, basta pakakainin lang nyo ako ng masarap ha. Yung paborito ko, yun ang gusto ko ha. Tsaka isa pa, meron na sana kayong pangkulay para hindi na ako mahirapan bumili, ano. Sa bagay, binabayaran naman nyo ako eh. Pero okay lang din kung ako bumili dyan pagdating dyan kasi may discount ako dyan sa binibilan ko kasi mas makakamura, no? Okay. Sige. At malapit na naman akong matapos. At eto pa pala, Miss Treasure, ang gaganda po ng flowers mo sa background. Ay, thank you po, thank you. Ang amin pong chairperson, si Ma'am, ang nag-aayos po nitong aming kuwan. Para po kasing sa iyo mismo, yung flowers na yan eh. Yan po ang tugman-tugma sa iyong, iyong, ano to, napuputol. Iyong program, Love Notes and Memories. At saka, sana po, Miss Treasure, mayroong kang tarpaulin na nakalagay sa background mo ay Love Notes and Memories with matching heart, plenty of hearts, and flowers. Sus, Maria Josep, kayo talaga, oo. Susubukan ko. Lalagyan natin. Paano? Hindi ko kasi, titingnan natin at maghahanap ako kung ano yung gusto nyo. No? At para gusto nyo maganda. Gusto pa nyo maganda. Sus Maria Josep. Sige, hamot. Aayusin ko. No? Sige. Anyway, eto na po yung last portion natin. It's already 4:25. My number is 0935-770-7888. And then 0999-562-2860. Iyon lang po. At saka ang aking pong Globe, ang aking pong FB is Pat April. Yun lang po. Para po madali ninyong matandaan. Ganun lang po. Ito po ang susunod na galing to kay anito Felisa ng Tarlac. Felisa. Miss Treasure, boyfriend ko po, nabisto ko na 5 po pala kami. Kaya po pala nag-date kami ng February 13. May nag-text po sa akin na friend namin na nakita niya boyfriend ko na may kasama ka-date na may edad na mga 39 po. February 14 po niya ako kanidinate. Yung babae na nakita ko na friend namin. Miss Treasure, ano po ba ang dapat sa ganyang klaseng boyfriend? Ang bait, nagbabait-baitan. Di na po siya nadala. Minsan po kasi nahuli ko na siya.
Sabi po niya, di niya girlfriend yon. Sinamahan lang daw po niya sa mga nilalakad. Bakit po nakaakbay pa siya at nakayakap yung babae? Yun po ba ay sinamahan lang? Naku, hindi naman po ako pinanganak kahapon. Talagang boyfriend ko, napakasinungaling talaga. Manloloko na, sinungaling pa. Naku, hindi po, alam mo po yan, Miss Felisa ng Tarlac, hindi po talaga ganyan ang taong pinagkakatiwalaan. Pero, alam mo, dinate ka niya na February 14, no? Ibig sabihin nun, ikaw ang mahal niya kasi February 14 ka dinate, kaya lang, 5 kayo. Magmula 11, 12, 13, 14, 15. Hanggang 15. 11, 12, 13, 14, 15. Nagde-date siya. Pero ikaw, ang dinate siya ng 14 above. Good. Diba? Ayos yun. Kasi ikaw yung kanyang mahal, ang ibig niyan sabihin. Kaya lang, marami kayo. No? Malay mo, yung boyfriend mo nag-iisip-isip lang kung sino yung nagdadalawa isip niyan o kaya ugali niya talaga na yan, di ba? Kaya lang, kausapin mo na lang siya. Tanungin mo siya ng masinsinan kasi alam mo, ang lalaki, pag tinanong mo yan ng wari, masinsinan o tinanong mo siya, ano ba talaga, ganito, sabihin mo sa kanya kung ano lahat ng mga nakita mo. At lahat, pati suot ng babae, yung mga ganyan, at bakit kakamo, ang dami mo palang dinate, sino-sino yung kadate mo, magsasabi naman yan kasi pag nakita, at saka, patinginin mo sa mata mo, yung mata, sabi ko, tumingin ka kamo sa mata para kamo tayo nagkakaintindihan, ganon. Kasi kung hindi mo patitinginin yan sa mata, minsan yan, pag hindi nagsisinungaling yan, tumatawa-tawa pa tsaka hindi mo malalaman kung iyan ay nagsisinungaling Pag iyan nagsisinungaling, hindi makatingin sa'yo. Ganyan ang lalaki. Kaya iyan, pag ikaw kilala ka niya na marunong o alam mo lahat, hindi yan makikipagkita sa'yo. Ang gagawin yan, puro ayaw, iiwasan kanya. Kahit gustong-gusto yung kanyang makita, umiiwas siya kasi nagtitiis na lang siya doon sa babae na tatanga-tanga. Ganun lang yan natatanga-tanga na binibigyan siya ng pera. Ganon. Hindi siya makahingi sa'yo, nahihiya siya siguro. Kasi, hindi siya makahingi sa'yo kasi mahal ka niya, unang-una, nahihiya siya. Diba? Doon sa babae niya, nakakahingi siya ng pera. Kasi, naloloko niya. Lahat naloloko niya. Lahat ng problema niya, sinasabi niya kahit hindi totoo. Yun. Kaya, maswerte ka at dinate ka ng 14. Ibig sabihin nun, ikaw ang number 1 niya. Diba? Yun lang. At sana, Felisa, intindihin mo yung sinabi ko. Basta, obserbahan mo lang yung boyfriend mo. Okay? Ito ay nanggaling kay Maria ng Laguna. Miss Treasure, naku, pang-8 pa lang po pala to. Miss Treasure, asawa ko po, akala ko po tapat sa akin at binigyan pa ako ng roses, red roses, 2 dozens. Masayang-masaya po ako nung dinala niya sa akin. Pagdating niya sa bahay ng 6 p.m. at kumain pa kami sa Vikings. Masayang-masaya po ako at nawala ang pagdududa ko sa kanya. Na may babae siya. Kaya lang po, nagalit po ako muli nung makita ko sa bulsa ng pantalon niya yung resibo sa motel at nakita ko na binigyan pa at may resibo rin po sa flower shop. Ay, naku po. Grabe. Ano ba naman ang asawa ko? Nagtitiwala na ako tapos ganyan pa siya. At 4 po pala ang babae niya. Diyos Maria Josep. Akala ko po yung 2 dozens na red roses totoo na at pinakain pa ako sa Vikings. Yung po pala 4 yung babae niya.
Ay, naku Maria. Maria Josep. Ayun, kasi alam mo, ang lalaki, tingnan mo binigyan ka pa ng red roses, no? 2 dozens red roses para ka maniwala sa kanya. Ay, nako, Maria Source Mariosep. Tingnan mo, nakuha ka pa niyan lokohin at may 4 pala siyang babae. Ang ibig mo sabihin, hindi mo napapansin na yung asawa mo may iba pang babae. Bakit? Anong oras ba siya dumarating sa inyo? At hindi kayo nagkikita at hindi mo napapansin kung ano siyang oras dumarating. Paki-text mo naman sa akin kung anong oras siya dumarating sa inyo at umaalis. Kasi isipin mo, naka-4 ang babae niya. Nung una, nagduda ka. Okay, nagduda ka. Tapos, ang akin is, nung Valentine, binigyan ka lang ng 2 dozens red roses, naniwala ka na sa kanya at pinakain ka sa Vikings. Naniwala ka na sa kanya nun. Ibig sabihin nun, lahat ng mga ginagawa ng boyfriend mo, ng asawa mo, kaplastikan lang. Hindi pala totoo yun. Diba? At sinabi mo, may anak kayong 3. Kaya yung mga anak mo tuwan-tuwa nung nagkain kayo kasama mo yung pamilya mo sa Vikings. Maganda ang kaya lang doon ka before Valentine's Day, may dinate itong asawa mo. Asus Maria Josep talaga naman. Asus Maria Josep talaga. Maria Josep, ang ganda talaga ng pangalan mo. Maria. Oo. Kaya, ang ganda pa naman ng pangalan mo. Pangalan ng ating Mama Mary, Maria. Oo. Pero, sana, maging matino naman yung asawa mo. May 3 na pala kayong anak. Sus. Okay. Paano naman tayong maniniwala sa ating mga lalaking kasama, di ba? Mas maganda pa yung palagi natin kasama yung lalaki natin, yung mga asawa natin. Itali na lang kaya natin sa bewang natin, no? Pero ang hirap din naman, pagkasama natin ang asawa natin, mag-aaway tayo. Kasi alam mo, hindi natin po pwedeng kasama palagi yung asawa natin, kakabit sa atin. Mag-aaway tayo pag palaging nakikita natin ang asawa natin. Totoo yun, no? Ang mag-asawa, hindi po pwedeng hindi nag-aaway. Talagang nag-aaway yan. Kasi minsan kailangan ng mag-unwind tayo, ganito. Natural. Hindi po pwedeng palagi kayong peace, hindi ganon. Labing, hindi ganon. Kaya yun ang sinasabi ko sa'yo, Maria. Okay? Mag-isip-isip ka, pero isipin mo yung 3 mong anak, no? Sige. Number 9, Miss Treasure, sister-in-law ko po, grabe damot at ugali sa magulang namin. Sa amin na nga po nakatira, wala man lang pong binibigay sa nanay namin. Samantalang ang kuya po namin ang nagtatrabaho. Birthday po ng nanay namin kahapon, February 15, ni hindi man lang po binati nanay namin. Kaya nung sinabi po sa amin ng nanay namin, napaiyak na lang po kami magkakapatid. Nag-iisa po ang kuya naming lalaki. 7 po kaming anak ng nanay namin. May edad na po si nanay, 70 years. Ni pasyal at bili man lang ng gamot, di po mabilhan ang aming nanay. Siguro po tinuturuan ng hipag naming kuya namin. Kasi hindi naman po ganyan ang ugali ng kuya namin. Napakabait po ng kuya namin sa nanay namin. Chismosa pa po, madaming kwento na di totoo. Sana po mauntog kuya namin sa asawa niya, walang hiya. Kapal po talaga ng mukha. Ano po kaya ang dapat naming gawin? Bisaya po kasi masama ugali.
plastic. Plastic po. Pag nakaharap, kuya namin, napakabait sa amin at pati makipag-usap. Pag di po kaharap, kuya namin, galit sa nanay namin. Yan po ang sumbong ng nanay ko. Alam mo po, hindi naman po lahat ng Bisaya or what walang hiya. Kahit naman po Tagalog, kahit naman po anong nasyon, kahit po, basta kahit po hindi ngayot po't Bisaya, masama ugali. Lahat po naman tayo ay merong mga uga-ugali ng hindi nagugustuhan. Pero yung po sinasabi nyo na tinuturuan siya ng kuya ninyo, tinuturuan ng asawa niya ang kuya nyo ng kawalang hiyaan, siguro naman po hindi, kung ang kuya ninyo, sa bagay, kayo nakakakilala sa kuya nyo, dapat ang kuya nyo hindi magpapadala sa kanyang asawa. Kasi minsan po kasi tama rin yun. Meron akong ganyan na kaibigan na anak nung kanyang kaibigan namin na lahat ng sinasabi nung asawa niya kinukuha nung nanay, hindi tuloy magkasundo. Kaya ako naniniwala dyan sa inyo na baka tinuturuan ng asawa niya ang kuya nyo kasi mabait ang kuya nyo. Pero masasabi ko lang, mali rin naman yung hipag ninyo dahil pag nakaharap ang inyong kuya, mabait siya. Pag yung nakatalikod ang kuya nyo, iba na ugali niya. Bakit nagkakaganon ang ugali? Ang nanay mo ba't at ang hipag mo ay magkasundo. At saka kasi, minsan kasi, hindi maganda yung magkasama sa bahay Oo. Kasi doon nagkakaroon ng samaan ng loob. Kasi meron kasing magulang, biyanan, pakialamera, no? Iyon po ang hindi maganda. Pero alam mo po, sa totoo lang, mga anak ko po, may mga bahay po yan, gusto po nila magkakasama kami. Kaya magkakasama po kami. Pero wala po akong nakakaaway. Hindi po ako nakikipag-away. Gusto po nila kasama ako. Para kung sakasakaling nagkasakit ako or what, magkakasama kami. Ganun po. May mga bahay po sila, di okay lang po. Gusto nilang kasama ako, di good. Gustong-gusto ko rin po yun. Lalo na po yung babae kong anak, very sweet. Panganay ko po, napakabait. Opo, wala po akong masabi dyan. Yun din pong manugang ko, manugang ba tawag doon? Yung asawa nung anak ko, mabait din po. Makikita mo na lang po, binibigyan ako ng pagkain, binibigyan ako, alam mo po, binibigyan ako ng damit, blouse, yung mga gano'n, sapatos. Alam mo po ako, hindi po ako maselan sa mga ganyan. Kahit ano ibigay mo sa akin, kahit piso lang yan, kahit bigyan mo lang ako ng nilagang mani, at least binigyan mo ako. Hindi po ako mahilig nung, ngayot mura lang yan, hindi po ako ganon. Pag nagbibigay ka sa kapwa mo, yun ay buong puso mong binibigay. Oras po ako nagbigay sa'yo, buong puso ko pong binibigay yun at gusto kitang bigyan. Ganon po ako. Kaya yung kinukuha ko rin po sa manugang ko, ganon. Na binibigyan po niya ako ibig sabihin po niya, buong puso at hindi plastic. Kaya yung pong iba na nagrereklamo sa mga biyanan niya, hindi ko po masasabi na, ako po masasabi ko talaga na okay na biyanan. Hindi po ako pakialamerang biyanan. Kasi, bakit sila antagal na nilang magkakasama kami? Bakit sila nakakatagal sa akin? At saka hindi mo po maririnig ang boses ko sa bahay. Sus ko, maririnig mo lang po ang boses ko sa bahay kung kakain na kami, magkwekwentuhan kami. Ganon. At kung may tatawagin ako na hindi ko makita kung nasa saan. Pero, yung pong mag-aaway, ay hindi po ako marunong magalit, hindi po ako marunong magalit sa mga anak ko, at hindi ko po sila minumura katulad nung kinekwento ninyo.
Yan po ang hindi ako nagmumura sa mga anak ko. Hindi ko po yan namura kahit anong maliliit yan. Kahit pa po yan, hindi ko napalo. Yan lang po ang masasabi ko. Puro paglalab, hug, and loving care po ang ginagawa ko sa mga anak ko. Kaya kung sakasakali pong magalit sa akin ng mga anak ko, hindi ko na po kasalanan yun. Sila po ang magdadala nun. Basta sila, inalagaan ko sila ng pagmamahal. At kung ako'y may kasalanan, bahala na po sila. Pero ako po'y naniniwala na ako po'y mahal na mahal ng aking mga anak. Yun lang po. At hindi ko po sila pinabayaan. Yun lang po. At lahat naman po ng gusto ko sinusunod nila. Lahat ultimo sa pagkain, sa manners. Sa pagkain po marami akong ayaw, gusto ko ayos lahat. Pag lalo po sa pagkain, sa mga tinidor, sa mga ayoko po yung hiwa-hiwalay. Kaya gustong-gusto po, yan po ay sinusunod sa akin ng mga anak ko. Pag hindi mo ako susundin dyan, mag-aaway tayo, doon lang po ako magagalit. Pero isang sabi ko lang po sa kanila, alam na po nila yon. Kaya hindi po ako nagalit, hindi mo maririnig ang buhanga ako. Hindi po ako nagagalit kasi, kaya parang wala ako, hindi mo maririnig ang boses ko. Yung mga anak ko rin, parang wala akong anak sa bahay na kasi hindi ko po kinakagalitan. Paano ang gagawin pag meron ko, andyan lahat, nakatambak sa kanila, mga laruan nila, kung anong gusto nilang laruan. Ayan, ang pagkain, bigay sa kanila. Ano po ang kanilang problema? Wala silang magiging problema. Kaya yung manugang ko po, mga mahal po ako nila. Kaya, wala po akong masabi, mahal po ako, pati po yung mga balai ko, mahal po ako ng mga balai ko. Minsan po nahihiya sila sa akin. Ako po kasi sa kuwan, tahimik po ako na, siyempre po, hindi naman kita ka-close, lalo po yung mga balai ko, hindi ko naman kilala na talaga nung una. Siyempre po, iba. Pero yung balai ko po sa panganay ko, close na close po kami talaga nun. Pero yung sa pangalawa ko pong balai, kasi po malayo sila, hindi po kami talaga masyadong nagkikita. Minsan lang po kami magkita. Pero ito pong yung namatay nga po namin na yung balai ko pong lalaki, close na close po kami niyan. Kaya ang natira na lang po yung babae, no? Yun lang po. Kaya wala po akong masabi. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya kanya-kanya po 'yan. Ugali na po siguro. Ewan ko po, hindi po ako makapagsalita sa ganyan kung sino may kasalanan sa inyo kasi hindi po ako nakikipag-away sa ganyan. Tatanda lang po ako ng ganyan at hindi po ako usap sa mga ultimo nga po kapitbahay namin, hindi ako makikita na nakalabas or makikipagkwentuhan. Hindi po ako ganun. Kung business at business, ayan. Yan po, makikita mo ako. Pero yung makikipagkwentuhan ako sa kapitbahay, pupunta ako sa kapitbahay, ay hindi po ako ganun. Yun lang po. Bibigyan ko sila, magbibigay ako, pabibigay ko sa regalo or what, or ano. Ayan, may party, ayan. Pag may party po, nakikita-kita kami pag may party. Yun lang po ang pagkikita-kita namin. Ganun lang po. Kaya nga po, minsan sinasabi nila, hindi nila ako nakikita. Natatawa na lang po ako. Eto pa po. Susunod po. Galing kay Virgie iyon ng Mandaluyong, yung aking binasa. Susunod, Miss Treasure, boyfriend ko nakakulong sa dami ng niloko niya. Gusto ko po siyang tulungan. Kaya lang po, tiyak paglabas niya, ganun na naman ang gagawin niya. Ano po ba ang tama kong gawin? Wensi ng Malabon. Alam mo, Wensi, hindi lahat ng bagay ay pwede mong tulungan ang boyfriend mo. Kasi alam mo, kung ang boyfriend mo deserve niya talaga na makulong, pakulong mo talaga. Huwag mo siyang tulungan. Hamo siyang madala. Yun, kasi hindi siya madadala pag tutulungan mo at labas, masok. Hamo siyang maghirap doon. At saka hamo niyang gawin yung dapat nararapat sa kanya. Di po ba? Hindi kasi ngayon nakakulong, wag kang maawa. Kasi isipin mo naman, niloko ka pa. O tutulungan mo, niloko ka pa? Ay ano ba yan? Hamo siyang makulong.
na ganon. Oh. Tapos, eto pa yung sinabi mo. Ang alam ko po, ang sabi ng mga tao na niloko niya, tungkol sa hinaras yung kanyang anak na babae, na teenager. Hinubaran? Paano siyang hinubaran? Siguro, paano siyang hinubaran? Kung magkasama siguro sila, or paano, hindi tama, hindi kumpleto yung iyong letter. Sana, hindi ko maintindihan kung ano yung sasabihin ko sa iyo Hindi kumpleto Basta, yun na lang nagkulong siya, kinulong mo siya, kinulong siya, yun na lang. Pero hindi ko alam kung bakit Kung kinulong siya, sa dami ng niloko niya, okay lang yon. Pero hindi ko alam kung paano. No? Kung incomplete kasi yung iyong kuwan, Wency ng Malabon. Okay? Miss Treasure, nagkaroon po ako ng lima, kaya lang po palagi kaming nagkakahiwalay. 5 boyfriend, kaya lang po palagi kami nagkakahiwalay. Sabi po nila, di nila ako maunawaan. Ano po kaya ang mali ko? Palagi daw po akong nagseselos at di ako maintindihan. Malambing naman po ako at maalalahanin. At pag ako po may boyfriend, talagang isa lang sila sa puso ko. May makukuha pa po kaya akong boyfriend na makakaunawa sa akin? Alam mo, ano ba ito? Beng ng Makati, may makukuha ka naman boyfriend na makakasundo mo at makakaunawa sa'yo. Kaya lang, bakit sa 5 lalaki mo na naging boyfriend, palagi kayong nagkakahiwalay at sinasabi mo, yung boyfriend mo ang humihiwalay sa'yo. Alam mo, Beng, yung pagseselos, alam mo, hindi naman masamang magselos. Kaya lang, baka nasasakal na yung boyfriend mo na pagselos, talagang magkakahiwalay kayo. At saka dapat, inuunawa mo rin siya. Pero, kung ang boyfriend mo, nakita mo eksakto na nanloloko siya, niloloko ka, eksakto harapan, natural, may karapatan ka na magselos at hindi ka na talaga maniniwala sa kanya. Kahit ako man yung gano'n, na boyfriend ko gano'n, nahuli ko, maraming ganyan, maraming babae, manloloko, nakita ko mismo sa 2 mata ko at maraming nagkwento, ako man, hindi maniniwala sa kanya. Kung buti ka nga, hindi mo pinakulong, ako yun, pag merong nagreklamo pa sa kanya niyan, ipapakulong ko na siya. At para nandoon na lang siya sa kulungan, doon na lang siya makipag sex in jail. 'Di ba? Para na siyang gorilla. Ang gorilla kasi yung bang ape, yung bang ganon. Ganon ang gusto siguro ng boyfriend mo. Ang boyfriend mo kasi kuwan hindi siya tapat sa kasi isipin mo palagi siyang ay nako, nasa mid na ako. Sorry. Palagi siyang kuwan sa kanya. Siguro naman hindi kanya hindi kanya siguro naman balik po ulit tayo. Nasa mid lang po ako. Siguro po may nakaalala sa akin. Sino kaya nakaalala sa akin? O, sige. Kasi po, alam mo, yung boyfriend mo kasi, kuwan, siguro, ay mahal na mahal mo, kaya lang, hindi ka nga niya inaasikaso.
kahit isa inaasikaso mo, marami kasi siyang girlfriend. Kaya hindi mo rin siya maiisip na ganyan, di ba? Huwag ka kasing masyadong magtiwala sa ganyan. Sabi mo, malambing ka naman, bakit ka iiwanan ng boyfriend mo? Hindi kasi, ang akin kasi, meron ba namang ganyan? Mahal na mahal mo, pagkatapos hindi ka niya papansinin at hindi ka niya yung mga binibigay mo sa kanya, pagmamahal at pag-aaruga, hindi niya iniintindi. Alam mo, wala nang magaganon sa kanya at isipin mo, ibihira sa babae ang mag-aalaga sa boyfriend at malambing, no? Lalo pat talagang isipin mo, lalo pat kung makikita mo na may iba, talagang hindi ka maniniwala, 'di ba? Doubtful ka palagi, 'di ba? Doubt ka palagi, talagang magseselos ka lalo na kung mahal mo. Kaya lang ang boyfriend mo pag tinanong mo 'yan, hindi 'yan aamin kasi gusto ka lang niyang gusto ka niyang maangkin, pero hindi ka naman niya mahal. Baka meron siyang ibang mahal, gusto ka lang niyang maangkin. Baka mamaya meron siyang gustong kuhanin sa iyo. May boyfriend na ganon. Lahat kinukuha niya sa iyo. Hindi siya marunong magsoli ng hinihiram niya o kinukuha niya. Alam mo yung mga ganyan, baka yung boyfriend mo may kinuha sa iyo, binigay yan sa ibang babae na wari sa kanya. Ganon ang lalaki. Lalo pa dapat yan pag ganyan ang lalaki na merong kinuha sa iyo, idemanda mo para mahuli ng kuwan. O kaya pwede naman natin yang ipakulong o sabihin nyo sa akin at kukuha natin dito sa internet yung pangalan niya, buong pangalan niya. Sabihin nyo sa akin kung may ginawa siyang kalokohan sa inyo, mga boyfriend nyo. At gagawin ko yan, ultimo picture, yung mga picture niya na may magkasama kayo, o kaya eto yung boyfriend ko, ganito, sweet pero gago. Hindi ba? Hindi naman natin po pwedeng sabihin na niya na ganyan yung boyfriend mo, di ba? Kung hindi naman aasikasuhin ka ng boyfriend mo, nako, mas maganda nang maghiwalay ka at merong ka ring makukuha na lalaki na mas okay sa kanya. Baka ayaw, hindi talaga yan para sa'yo. Kasi, kung iyan ay para sa'yo, magiging maganda ang inyong pagsasama, hindi kayo magseselusan, at hindi yan makakakuha ng babae na lolokohin ka pa. Di ba? Pero sa ganang akin, kaya ka ganyan iniiwanan agad. Baka kasi yan meron siyang kinuha. Yung meron siyang nakilalang babae, nagustuhan niya, na iba na naman yung pagtingin niya sa'yo. Diba? Meron na naman siyang nakuhang babae, kaya naging apat ba yun? Naging apat yung kanyang babae. Dahil sa dami, naniniwala sa kanya ang babae. Isipin mo mga babae na loloko niya, ganon ba kagwapo yung boyfriend mo? At siya yung nakikipaghiwalay sa iyo. Kasi alam mo, ang aking masasabi sa iyo, Beng, ng mga ati, kung ang boyfriend, lima pala kayo, kung ang boyfriend mo ay hindi naman siya alam mo, hindi naman nakikita sa gwapo pala yan sa ganang akin, hindi yan nakikita sa kagwapuhan. Nakikita yan kahit pangit yan, pangit yan, kahit na basta makikita ninyo na okay naman siya, walang problema, hindi nakukuha yan sa gwapo kasi pag gwapo, ipapan-display mo lang yan. Parang ang lalaki, makakuha siya ng gwapa, yung magandang babae, pinandi-display lang siya. Pero hindi siya ang mahal, 'di ba? Ganon din ang lalaki. I-reverse mo lang 'yon. Ganon din ang lalaki na hindi ka lang niya mahal, pinandi-display ka niya,
Matutuwa ka ba nung gano'n na pan-display ka lang? Siguro, hindi ka rin naman matutuwa ng pan-display ka lang, di ba? Siguro naman, mas gusto pa natin ang lalaki ay pangit, matino naman. Parang yan yung bang, ang bahay mo ay maganda nga, nakatira na may puro kwago. Hindi bali ng ang bahay mo ay kubo na ang nakatiray tao. Parang ganun din yon, di ba? Kaya tayo, palagi tayong magiging maganda ang ating kalooban. Yun lang yun. Wag tayong masyadong magkuman sa kapwa natin. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. At magtatapos na naman po tayo. At yan lang po. At sa Thursday na naman po, hindi ko po natapos ang aking babasahin. Pasensya na po at wala po akong natapos. Kokonti lang po. Sa isang linggo na lang po uli sa Thursday. At okay naman po ata ang Thursday. Hindi naman po yata, palagi ko, wala naman akong pupuntahan nun. Basta't hindi lang po ako matatraffic ang Thursday. Titingnan ko po ang Thursday kung wala akong appointment, no? Pero pipilitin ko pong magpunta kung ako ay parang hindi ko alam kung paano yung Thursday ko. Pero okay, palagay ko po okay naman, no? Sige po at magtatapos na naman po ako. Thank you po sa aming kakampi at sana po ay maluwalhati tayong makarating sa ating bahay at ng God bless po sa ating lahat. Take care. Thank you. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll
I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a